Mga kaibigan, handa na ba kayong maranasan ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Isang simpleng pag-uwi mula sa isang party ang naging simula ng isang bangungot na hindi malilimutan ni Ramona at Jericho. Habang naglalakad sila sa madilim na eskinita, isang misteryosong figura ang biglang lumitaw mula sa dilim. Ano ang mangyayari sa kanila at paano nila haharapin ang nagbabadyang panganib? Tara, samahan niyo ako sa kwentong Ang Siklo ng Kadiliman. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Ramona. Salamat po sa paglaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira ako dito sa Maynila at kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang graphic designer. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya ng Batangas at napadpad ako dito sa lungsod para maghanap ng mas magandang oportunidad. Si Jericho, ang aking kasintahan, ay matagal ko nang kakilala mula pa noong high school. Pareho kaming nag-migrate sa Maynila para magtrabaho at magtulungan sa buhay. Isang gabi, pagkatapos ng isang party, naglalakad kami ni Jericho pauwi nang mapag-usapan namin ang alamat ng mamamatay tao na may kawit bilang kamay. Tinawanan lang niya ang aking kwento, hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, tinanggihan niya ang alok kong jacket at pinili ang sigarilyo. Nagtalo kami ng kaunti, ngunit nagkasundo rin sa huli. Napansin kong tila may kakaiba sa gabing yon habang kami ay naglalakad palayo sa liwanag ng lungsod. Ang eskinitang aming tinahak ay tahimik at ang mga poste ng ilaw ay nagbibigay ng tanging liwanag sa aming landas. Biglang may kaluskos mula sa likuran na nagpatigil sa amin. Isang figura ang lumitaw mula sa dilim na may mukhang sugatan at amoy ng bulok. "Sino ka?" tanong ni Jericho habang inihahanda ang kanyang pepper spray. Hinanap ko ang flashlight sa aking cellphone, ngunit wala akong makitang signal. "Jericho," bulong ng figura. "Umalis ka," sigaw ko, ngunit patuloy itong lumalapit. Sinubukan ni Jericho gamitin ang pepper spray, ngunit walang epekto ito. "Ramona, takbo," sigaw niya. Sa gitna ng takot at pagkalito, hindi namin alam kung saan kami tatakbo. Tumakbo kami ng mabilis sa makipot na kalsada. Ang mga puso namin ay bumibilis sa takot. Sa pagmamadali namin, bigla akong nabangga ng isang truck. Ang sakit ay parang kidlat na tumama sa aking katawan. Nawalan ako ng malay. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko ang sigaw ni Jericho. "Ramona, hindi!" Pero wala na akong magawa. Nagising ako na mag-isa sa Bonifacio Global City. Walang sugat, ngunit may mga bakas ng pinsala sa aking katawan. "Jericho?" tawag ko, ngunit walang sumagot. Naguguluhan at natatakot, bumalik ako sa lugar ng party upang humingi ng tulong. Pagdating ko doon, wala akong makitang kahit sino. Nasaan na ang lahat? Tanong ko sa sarili ko. Ang lugar na dati puno ng buhay ngayon ay tahimik at walang tao. Habang naglalakad ako pabalik, narinig ko ang boses ni Jericho. "Jericho," tawag ko muli. Napagtanto kong muling nararanasan ko ang mga pangyayari mula sa ibang perspektibo. Nakita ko ang aking nakaraang sarili at si Jericho na naglalakad sa parehong eskinita. Hindi maaari, bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong babalaan ang aking nakaraang sarili at si Jericho tungkol sa nalalapit na aksidente. "Ramona, Jericho, umalis kayo dyan," sigaw ko, ngunit parang nasa ibang dimensyon ako. Sinubukan kong hawakan ang aking nakaraang sarili, ngunit parang hangin lang ako. Ano ba to? Paano ko sila maililigtas? Tanong ko sa sarili ko. Sa desperasyon ko, lumapit ako sa aking nakaraang sarili at si Jericho. "Makinig kayo sa akin," sigaw ko, ngunit walang epekto. Lumapit pa ako sa kanila, ngunit sa aking anyong parang multo, napagkamalan akong halimaw ng aking dating sarili. "Ano yan?" sigaw ni Ramona.
Umalis ka, sabay-saboy ng pepper spray sa akin. Aray! Sigaw ko sa sakit. Napaatras ako, hindi makapaniwala sa nangyari. Ramona, Jericho, hintayin niyo ako, ngunit tumakbo sila palayo. Habang sila'y lumalayo, nasilayan ko ang figura mula sa kadiliman na muling lumilitaw. Hindi, kailangan ko silang iligtas. Bulong ko. Naiwan akong mag-isa, walang kakayahang sumunod o magbigay pa ng babala. Paano ko sila maililigtas? Tanong ko sa sarili ko habang sakit at takot ang siyang aking nadarama. Nakatayo sa gitna ng kalsada, narinig ko ang tunog ng preno ng truck at nakita ang mga ilaw nito na papalapit. Hindi, sigaw ko ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng preno at ang pumapalibot na kadiliman ay nagpahiwatig na ang siklo ng aksidente ay muling magaganap, isang walang hanggang siklo ng takot at kamatayan. Mga kaibigan, ang kwento ni Ramona at Jericho ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang ating mga takot ay nagiging totoo sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hindi ko na mahintay ang susunod nating pagkikita. Hanggang sa muli, ingat sa dilim at mag-ingat sa mga siklo ng kadiliman.